Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamainit na kontrobersya noong dekada 80 hanggang 90 sa Pilipinas, ang kwento ng mga tinaguriang soft drink beauties. Kaya't samahan ninyo ako sa isang masusing pagtalakay sa kanilang buhay. Dito sa Pinoy Wisdom. Noong dekada 80, sumikat ang mga sexy actresses na kilala bilang soft drink beauties. Ang pangalan ay nakuha mula sa kanilang mga screen names na kadalasang hango sa mga brand ng soft drinks tulad nina Sarsi Emanuel, Coca Nicolas, at Pepsi Paloma. Ang kanilang mga pelikula ay naging blockbuster hit sa takilya, at sila ay mabilis na naging household names. Ang kanilang kasikatan ay nakatulong upang magbukas ng pinto para sa iba pang mga sexy stars sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang kasikatan ng soft drink beauties ay hindi rin naiwasan ang mga kontrobersya. Isa sa mga pinakamalaking isyu na kanilang hinarap ay ang di umano'y pang-aabuso at exploitation sa kanilang mga pelikula. Maraming kritiko ang nagsabi na ang kanilang mga pelikula ay nagpapakita ng kababawan at pag-objectify sa mga babae, na nagdulot ng malaking diskusyon sa lipunan. Ang isa sa pinakakontrobersyal na insidente ay ang kaso ni Pepsi Paloma. Noong 1982, si Pepsi Paloma, kasama ang dalawang iba pang aktres, ay nagsampa ng kaso laban kina Vic Soto, Joey De Leon, at Richie De Horsey dahil sa umano'y panggagahasa. Ang kaso ay humantong sa paghingi ng tawad ng mga nasasakdal, ngunit maraming espekulasyon at kontrobersya ang bumalat sa insidente, lalo na nang biglang bawiin ni Paloma ang kaso. Noong 1985, isa pang malaking trahedya ang yumanig sa industriya nang matagpuan si Pepsi Paloma na wala ng buhay sa kanyang tahanan. Idineklara itong isang kaso ng suicide, ngunit maraming haka-haka at conspiracy theories ang lumitaw na nagsasabing maaaring may foul play na naganap. Sa pagpasok ng dekada 2090, unti-unting hamina ang kasikatan ng mga soft drink beauties. Ang pagbabago ng trend sa pelikula, kasama na ang mas mahigpit na regulasyon sa mga mapangahas na tema, ay nagdulot ng pagbaba ng demand para sa kanilang mga pelikula. Marami sa kanila ang nagdesisyong mag-lie-low o mag-shift ng career, habang ang iba naman ay nagpatuloy pa rin sa industriya ngunit sa ibang anyo ng entertainment. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga soft drink beauties ay patuloy na aktibo sa iba't ibang larangan. Si Sarsi Emanuel ay naging isang respected na photographer, samantalang si Coca Nicolas ay naging matagumpay na negosyante. Bagaman ang kanilang panahon ng kasikatan ay puno ng kontrobersya at hamon, hindi may kakaila na ang mga soft drink beauties ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. At dyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga soft drink beauties. Kung gusto nyo pang makaalam ng iba pang mahahalagang isyu at kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.